Naipadala na kay Pangulong Duterte ang panukalang 2019 national budget. Pinirmahan niya ni Senate President Tito Soto bagamat nanindigan siyang labag sa batas ang ginawa ng Kamara na pagbabago sa budget kahit naratipikahan na ito. Sabi ng Malacanang pag-aaralang mabuti ni Pangulong Duterte ang budget. Live mula sa Makati City, may report si Jam Sisantecaico. Jam. Maris, para hindi na raw madama yung pondo para sa karamihan ng mga proyekto ng gobyerno, pinirmahan na nga ni Senate President Tito Soto ang 2019 national budget para maipadala na ito sa Malacanang. Pero hanggang sa huli nanindigan ng Senado na unconstitutional ang paggalaw ng Kamara sa budget matapos itong ratifikahan. Tapos na ang girian ng mga senador at kongresista na dahilan ng pagkabinbin ng 2019 national budget. Ayon kay Senate President Tito Soto, pinirmahan na niya ang 2019 budget at pinadala na ito sa Malacanang para maisabatas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa liham ni Soto sa Pangulo, nanindigan siyang unconstitutional ang paggalaw ng Kamara sa 75 billion pesos mula sa DPWH budget matapos maratipikahan ng 2019 budget noong February 8. I placed my reservations on the signature. Ang kini-question lang naman namin would be what, 2 to 3% of the budget? So might as well approve it and have it enacted as the 2019 budget, and for them to look at the projects and programs and these realignments that we have identified. It's up to the President. Kasama sa ipinadala ng Senado sa Malacanang ang listahan ng mga proyekto sa mga distrito kung saan napunta ang 75 billion pesos na ginalaw ng mga kongresista. Nasa kamay na raw ng Pangulo kung anong gagawin sa naturang halaga. Ganito kakapal yung binago nila after the BICAM report. Has been ratified. Malacanang can disagree with the view of the Senate and have their own interpretation and approve it in toto. No, or may agree. Or may agree with the Senate and exercise the line item veto. Sabi ng Malacanang, pag-aaralang maigi ng Pangulo ang budget bill. That's his judgment call. He will have to review the enrolled bill, and if it is consistent with the Constitution, he will sign it. He will to evaluate whether or not the opinion of the Senate is indeed correct. Pinirmahan ni Soto ang budget bill isang araw matapos makipag-usap ang mga senador sa mga kongresista ukol sa budget. Ayon kay Senador Ping Lacson, nakasama sa pulong kahapon, ipinaalam naman nila sa Kamara ang kanilang desisyon. Gusto lang namin maging transparent. So, in-inform namin yung House, in-inform namin yung executive branch sa gagawin ng aming Senate President. Para transparent lang, wala yung taguan. Nagpasalamat naman si House Appropriations Committee Chair Rolando Andaya Jr. kay Soto para sa pakikinig sa kanila. Wala naman daw bumigay sa posisyon. Talagang nagkasundo daw ang parehong panig na ipasa ang bagong budget. Marisa, ngayon na 2018 na reenacted budget yung ginagamit ng gobyerno. Kapag nilagdaan na ni Pangulong Duterte itong 2019 national budget, mapopondohan na yung mga bagong proyekto at programa ng gobyerno para sa taong ito. Maris? Alright, Jam. Ipinaliwanag ni Senate President Tito Soto yung dahilan, no? Kaya pinirmahan na niya itong budget na ito sa kabila ng kanyang paninindigan na talagang labag ito sa batas, yung ginawa nga ng Kamara. Pero yung kanya bang pagpapahayag na labag talaga ito sa batas, meron pang implikasyon o epekto dun sa kalalabasan nitong budget na ito? Yes, Marie, sabi ni Senate President Tito Soto, dahil nga diniktala o sinabi ng Senado na talagang sa paniwala nila ay unconstitutional yung mga probisyong ito na ginalaw ng Kamara, maaari daw i-exercise ni Pangulong Duterte yung kanyang power para i-veto yung mga linya na sa tingin niya ay labag sa konstitusyon. So hindi naman daw pinipilit ng Senado ang Pangulo, pero sinasabi nila merong ganitong option at medyo inuudyok nila yung Pangulo na i-exercise yung option na yun dahil nga naniniwala sila na unconstitutional yung mga ginalaw daw ng Kamara pagkatapos ng ratification. Diyan, may impormasyon ba kayo kung ano yung pulso ni Pangulong Duterte dyan? Kasi syempre, may mga inside story rin yung mga senador tungkol dyan, no? Kung ano ba yung mga naririnig nila, kung papayagan ba ng Pangulo itong mga in-itemize ng Kamara.
Yes, Marisa, ngayon ang sinasabi ng mga senador, hindi talaga nila masabi kung ano yung magiging aksyon ni Pangulong Duterte. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi raw siya pipirma sa isang illegal na document. So yun din yung kumbaga ni-reiterate ng Malacanang kanina. Sabi nila pag-aaralan nila kung meron ba talagang illegal doon sa pinirmahan ng dalawang leader ng Senado at Kamara at pinadala doon sa Malacanang. Maris. So sakaling hindi palulusutin ng Pangulo, kung sinasabi nga niya talaga na hindi niya palulusutin yan dahil sa mga labag na ginawa at kina-question yan itong ginalaw ng Kamara dun sa budget, mananatili tayo dun sa reenacted budget. And how about the programs na kailangan pondohan din nung mga nakalagay na supposedly dun sa 29 budget? Anong mangyayari dyan? Yes, Maris, yung budget kasi, yung budget bill, pwede namang line by line yung veto na gawin ng Pangulo. Pwedeng tanggalin niya lang yung mga provision na tingin niya ay unconstitutional. Pero the rest ng mga nakalagay doon sa budget bill, pwede pa rin tumuloy at pondohan. So yung mga bagong infrastructure projects, mga bagong programa, yung pagtaas ng sweldo ng mga kawali ng gobyerno, tuloy lang yun. Mapopondohan ng mga yon as long as pirmahan ni Pangulong Duterte itong 2019 budget. Kahit meron siyang tanggalin na ilang probisyon na sa tingin niya ay questionable. Maris. Do you have any information how soon are we expecting the President to sign this, Jam, if ever? Maris, dun sa pag-uusap kahapon ng Senate at nung Kamara, meron dong representative mula sa DBM at sinabi nila na inaasahan daw nila na by the end of the week ay maipasa na ito sa Malacanang para mapirmahan na ito as soon as possible ni Pangulong Duterte. Ang target kasi ng ehekutibo ay magkaroon na ng bagong budget as soon as possible kasi itong ang paggamit ng reenacted budget ay masama yung epekto sa ekonomiya at hinahabol din nila itong magandang panahon, itong summer para masimulan na yung mga bagong infrastructure projects. So siguro maasahan natin kung tingin naman ng Pangulo, most of the budget is constitutional naman at legal, maaasahan siguro na mapirmahan na ito sa lalong madaling panahon. Marcos. Pero we have to remember na kapag nagsimula na, may specific time frame din yung COMELEC na hindi pwedeng magsagawa ng mga bagong mga public works during the election period. Pero ibang usapin na yon. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante Cayco.